Enroll ko kayo sa school. Sa sinabi kong yun ay mabilis na tumayo si Abby at binitbit si Leo sa braso at nauna ng umakyat. Pagpasok ko ay napatingin ako sa pinto ng bathroom na nakabukas at rinig na rinig ko ang tawanan ng dalawa. Nagtungo ako sa bathroom at lumapit sa kanila. Pagkatapos ko silang paliguan ay binihisan ko sila at saka kami bumaba. O saan punta? Bungad sa amin ni Erika. School, enroll ko na sila, gusto na mag-aral sabi ko at nagdrama naman siyang nasasaktan at umiiyak kuno. Ay arte. Parinig ni Luke na nakaharap pa din sa salamin at pilit tinatanggal ang sa mukha. Yan, napapala mo. Gaya kanina may lumipad na naman na unan sa makapal na pagmumukha ni Luke at ayon nagdrama na naman sa mukha niya raw na gwapo. Let's go. Sabi ko sa dalawang bata na naghihintay sa akin sa pinto. Ay hi. Hintayin niyo ako. Sigaw ni Brika at nilingon ko naman siya. Tinignan ko ang kabuuan niya. Ano? Ganyan ang suot mo? Kunot noong tanong ko sa kanya at nagnod naman siya. Oo naman. Sabi niya at tinignan rin kung gaano katanga ang suot niya. Bahala ka dyan. Sabi ko at tinalikuran siya at ngiting aso naman ang gaga. Pagpasok namin sa kotse ay agad kong pinaandar ang engine at nagsimula ng mag-drive. Ilang minuto na akong nag-drive nang magsalita si Abby. Mommy, I'm hungry. Sabi niya. Dahil nag-driver ako, sininyasan ko si Erika na siya na mismo. Ok baby, hi. KFC muna tayo. Sabi niya at saktong may natanaw akong KFC sa gilid. Kaya lumiko ako at pinark ang sasakyan. Nauna akong bumaba at pinagbuksan ng pinto ang dalawang bata at parang asong nakalabas ng kwal dahil nagtatakbo at hihinto at tatalon with matching palakpak. Pero anak ko ang gumanoon at si Leo ay may ngiti sa labi pero hindi naman abot sa mata, sadyang sinasabayan niya lang anak ko sa trip. Hi! Wag nga kayong magtatakbong dalawa. Suway ni Erika sa kanila na nakapamiwang pa. Putik parang pulubi ang gaga, naka-shirt at pajama pataas ang buhok, hindi pa itinali. O bakit ganyan ka makatingin? Ngayon ka lang nakakita MG outfit na ganito. Mataray na, sabi niya sakin. Para ka naman kasing tanga, sana nagbihis ka man lang. Sabi ko sa kanya, natatawa-tawa pa. Duh. Lagi ko kayang ginagawa to. Lalo na kapag tinatamad akong magbihis. Sabi niya na ang boses sobra pa sa microphone. Pagpasok namin sa loob ay si Erika na ang naghanap ng pwesto at ako naman ang order. Nag-order lang ako ng cheese hotdog, rice bowl at coke para sa dalawang bata. Burger naman ang amin ni Erika at coffee. Thank you. Sabi ko at tumalikod na sa cashier. Nagmarch sa ako na kung saan ang pwesto namin at umupo sa tabi ni Abby at si Leo naman ang katabi ni Erika. Ilang minuto pa at dumating na ang in-order namin. Irene naman, ang yaman-yaman mo. Tapos ito lang order mo sa atin. Reklamo ni Erika. Huwag kang kumain. Sabi ko at inirapan siya. Nagsimula na kaming kumain. Anong plano mo? Biglang tanong ko sa kanya. At nailapag niya naman ang burger na kinakain niya at nagbuntong hininga. Maghahanap na lang ako ng matanda pero mayaman at kapag namatay, boom. Sakin ang mana. Sabi niya at nag-flip hair. Ang sarap mong kausap. Sabi ko at ngumiti ng peke sa kanya. Talaga? Thank you. Buong galak na sabi. Inambahan ko siya ng batok at mabilis niya naman pinag-cross ang braso. Ito naman di mabiro. Sabi niya at ngumuso. Uwi ako bukas at haharapin ang delubyo na nasa bahay. Sabi niya at kumagat sa burger. Papakasalan mo yon? Gulat na tanong ko at tinignan niya naman akong nakangiwi. Siyempre hindi. Sino magpapakasal sa ex mo na niloko ka ah? Sabi niyang galit. Ay siya. Haharapin ko sina mother at father at sasabihin kong ayokong magpakasal at may kaunting ipon naman ako at tungoy siya sa pagsasalita at tumingin sa akin nang umingisi. Hindi ko gusto ang susunod niyang sasabihin. Makikituloy ako sa inyo, hehe.
Sabi niya at tumaas ang gilid ng labi ko dahil sa inis. Tangina mo, I murmured kaya natawa siya. Pagkatapos namin kumain ay nagtungo na kami sa school. Nakahawak si Abby sa akin at si Leo naman kay Erika. Pagpasok namin ay tinignan ko si Abby at ganoon na lang ang mangha niya sa nakikita. Well, I can't blame Abby dahil nakakamangha naman talaga. Kinder to elementary lang ang school na to pero sobra pa sa high school ang laki ng school. Pwede pa atang dagdagan ng high school Bilib din naman ako sa yaman ng asawa mo ito. Sabi bigla ni Erika. Hindi na ako sumagot sa pangkat dumiretso agad ako sa office na kung saan ay pwede kang mag-enroll. Nakaupo ang dalawang bata sa sofa at syempre si Leo, parang pasan lagi ang mundo laging nakabusangot at ang anak ko naman hindi halatang excited. Napapatingin lagi si Erika sa kanya dahil bigla na lang pumapalakpak dahil sa excited. Tumingin sa akin si Erika dahil ayon na naman si Abby, pumalakpak. Tinaasan ko siya ng kilay pero itinuro niya lang ang anak ko. Humarap ako sa babaeng nasa 40 panandang pandagdag na ata ang edad, kanina pa siyang nakangiti sa akin. You're Irma de los Santos' wife. Tanong niya na naman. Ngumiti ako ng pilit at tumango. Ay talaga. Ang galing pumili ni Irma de los Santos dahil ang ganda mo. Grabe. Sabi niya at napapailing pa. Salamat, yun na lang ang nasabi ko. That's your daughter. Tanong niya na naman at nakaturo pa sa anak ko kaya napatingin si Abby sa gawin namin at ngumiti na kita pa ang gilagid. Ah yes. Sagot ko naman. Wow, she's pretty. Manghang sabi niya na naman. Hindi kita masisisi dyan, ako ba naman ang ina niya? And what about? May kailangan pa po ba akong pirmahan, ma'am? Sabi ko para matigil man kung ano sana ang itatanong niya. Diyos ko. Pumunta ako dito para enroll ang anak ko, hindi ako pumunta dito para magkanda. Actually wala na at pwede na kayong umalis. Sabi niya kaya ngumiti ako at tumayo. At sa Lunes ay pwede nang pumasok ang mga bata Irma de los Santos. Pahabol niyang sabi kaya tumango na lang ako. At tumayo. Paglabas namin sa office ay kumuha ako ng buntong hininga. Mommy! Napatingin ako kay Abby na nakataas ang dalawang kamay at nakapout. Nagpapakarga. Wala akong nagawa kaya binuhat ko na lang siya at naglakad kami muli. Ikaw Leo, hindi ka magpapakarga? Tanong ni Erika kay Leo. Tumingin si Leo kay Erika at umiling. No thanks. Sabi ni Leo at ibinaling muli ang paningin sa harapan. Ay mana sa daddy. Tumingin sa akin si Erika. Attitude best. Bulong niya sa akin. I can hear you po. Naputol ang tawa ko dahil sa sinabi ni Leo. Haha malamang you have ears kaya. Pangbabara ni Erika kay Leo kaya ang bata ay nag-cross arms at mumuso na lang. Oo nga naman Leo, Tita Erika is right. Ganitong ng anak ko kaya natawa ako. Napatingala si Leo kay Abby dahil buhat ko siya. Camby. Sabi ni Leo at umirap tsaka na unang maglakad sa min kaya natawa kami ni Erika. Mad ba siya mommy? Inosenteng tanong ni Abby sa akin at bahagyang umuso. Nagkibit balikat lang ako kaya mas humaba pa ang kanyang nguso. Paglapit naman sa sasakyan ay binuksan ko ang backseat at naunang pumasok si Leo at saka si Abby. Umikot ako at binuksan ang pinto ng passenger seat at ganoon din ang ginawa ni Erika. Inistart ko na ang engine at nagsimula na mag-drive. Leo, Abby ang baskilat said na pwede na kayong pumasok sa school sa Monday. Sabi ko at agad namang tumili ang anak ko. Oh Abby, what nga? Reklamo ni Leo. He's sorry Leo, mommy. Sabi ni Abby. Tugon ko. Going home na mommy. Sabi ni Abby. Yes baby. Sabi ko at hindi na muli siya sumagot. Ay dalian mong mag-drive best. Biglang sabi ni Erika na parang natataranta. Napapano to? Bakit anong nangyari? Tanong ko. Ngayon pala ang schedule ni Daddy sa dialysis. Sigaw niya sa akin kaya nanlaki ang mata ko. Binilisan ko ang pag-drive dahil wala lagi ang mommy ni Erika
para masamahan ang daddy niya at mga maid at guard lamang ang kasama ng daddy niya. Ilang minuto na lang ay malapit na kami sa bahay ni na Erica. Inuna ko na siya dahil mas importante ang kanya. Lumiko ako pa kanan at Waa! Mommy. May biglang bumunggo sa likod ng kotse ko. Agad kong nilingon ang dalawang bata at ganoon na lang ang kaba ko nang walang malay si Leo at may dugo sa noo. Umiiyak si Abby at nakayakap kay Leo. Alang niya! Sino yun? Sigaw ni Erica at bumaba ng sasakyan. Binuksan ko ang pinto at bumaba. Dali-dali kong binuksan ang pinto ng backseat at agad na lumapit sa dalawang bata. Leo. Sabi ko at tinapik-tapik ang pisngi ni Leo. Gumising ka, Leo. Tumingin ako kay Abby at parang sumabog ang puso ko nang may dumaloy na dugo sa ulo niya at bumaba iyon sa pisngi niya. Ma'am Emwa. Mahinang sabi ni Abby at bigla siyang nawalan ng malay. Abby. Abigail. Hindi ko alam ang gagawin at nanginginig ang kamay kong hinawakan ang anak kong walang malay. Bumaba ka dyan. Sigaw ni Erica. Tumakbo ako papunta kay Erica at hinatak siya pabalik sa kotse. Pero tinulak niya lang ako at pilit na pinanapababa ang taong nasa loob ng kotseng nakabangga sa amin. Erica. Si Leo at Abay. Sigaw ko sa kanya at dumaloy ang mga kuha sa pisngi ko. Tumingin sa akin si Erica at bumaling ulit sa itim na kotse at sa kanya sinipa ang harap ng kotse. Hinatak ko siya papunta sa kotse ko at siya na ang nag-drive at agad na akong pumasok sa backseat at gamit ang palad tinakpan ko ang noo ni Leo na may sugat na bumuka at ang ulo ni Abby para tumigil ang paglabas ng dugo. Erica quickly parked the car and she quickly came out and opened the backseat door. And she was the one who carried Leo while I was with Abby. Mabilis ang kilos namin hanggang sa nasa loob na kami ng ospital, and the two nurses immediately approached us. Mabilis kaming sumunod sa nurse at agad namin inihiga si Abby at Leo sa isang emergency bed. Pinalayo kami ng mga nurse habang ako, hindi ko mapigilan ang luhang tumutulo. Napapahagulhol na ako dahil sa sobrang pag-aalala sa dalawang bata. Mabilis ang mga kilos ng nurse at pumwesto ang dalawang nurse sa bed ni Leo at ang dalawa naman kay Abby at agad nila itong tinulak kaya sumunod kami ni Erica. Mabilis akong lumapit kay Abby at hinawakan ang maliit niyang kamay. Baby, please wake up, please. I said habang humahagulhol ng iyak. Mommy. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa narinig kong boses ni Abby na sobrang hina at dahil malapit ang mukha ko sa kanya ay narinig ko iyon. Yes anak, it's mommy so please stay awake for me. I begged while crying so hard. Bumaling ako kay Leo na nasa kaliwa ko dahil nasa gitna ako nilang dalawa. You too Leo, please. I'm sorry, pero hanggang dito na lang po kayo. Napahinto kami dahil sa sinabi ng nurse. Kahit gusto kong pumasok para masamahan ang dalawang bata ay hindi pa din pwede. Bumaling ako kay Erica na nanghihingi ng tulong dahil kahit hindi pwede. Gusto kong pumasok. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring mas malala sa kanila. Umiling siya at may tumulong luha sa pisngi niya kaya hindi ko nakayanan at nanghina ang mga tuhod ko kaya't napaluhod ako habang umiiyak. Nag-squat si Erica at niyakap ako. As magiging okay din sila. Pang-aalo niya sa akin pero umiling-iling ako. Tumayo na tayo at upo tayo doon dahil ilang oras lang ay lalabas ang mga nurse at doctor at sasabihin na okay na sila. Napatingin ako sa kanya and our eyes meet, but I can see sadness in Erica's eyes. I nodded weakly but still crying. Tumayo ako pero nakaalalay siya sa akin. Hindi ko alam kung saan karti dumadaan pero naramdaman ko na lang na inalalayan niya akong umupo. Bumaling ako kay Erica at nakalapat ang cellphone sa tenga niya at halatang may tinatawagan. Shit! Bakit ayaw sumagot? She said with irritated voice. Bigla kong naalala si Liam dahil baka magalit siya sa akin dahil sa nangyari kay Leo. Hello! Napatingin ulit ako sa kanya dahil bigla siyang tumayo. Ang tagal mong sumagot, pumunta ka dito sa De Los Santos Hospital. At sabihan mo na rin si Liam at kung pwede si Martin na din. Oo, may biglang hello. Punyeta yon.
Sabi ni Erika na napasuklay sa buhok niya dahil sa sobrang inis. Hindi nagtagal ay napatingin ako sa tatlong lalaking nagmamadaling lumapit sa amin ni Erika. Si Martin, Liam at Luke iyon. Ay talaga naman. Rinig kong bulong ni Erika dahil muntik nang madulas si Luke at buti na lang kapit siya sa pader. Tumayo ako nang makalapit si Martin sa akin at agad ko siyang niyakap at niyakap niya naman ako pabalik. Bumitaw ako sa pagkakayakap sa kanya at bumaling sa pwesto ni Liam. What happened? Seryosong tanong niya. Tinignan ko si Luke at seryoso din ang mukha niya at hinihintay din ang sasabihin ko. Biglang may bumunggo sa kotse ko sa likod. Saan naganap? Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil sa biglaang pagsalita ni Liam. Ibinigay ko sa kanya ang location kung saan nangyari ang banggan at bigla na lang siyang tumalikod at naglakad. I called him not once but twice pero hindi siya lumingon at dire-diretso lang ang lakad niya hanggang siya lumiko siya at nawala na siya sa paningin namin. Umupo ako at naitakip ang dalawang palad sa mukha ko at nagsisimula na namang umiyak. Stop crying, wife. Hindi Martin, nandoon ang anak natin at pamangkin ko. Sabi ko habang nakaturo sa pinto na kung saan ay nasa loob ang dalawang bata. Paano ako hindi iyak? I said and my voice broke again. Niyakap ako ulit ni Martin at hinalikan sa noo. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya at doon ako umiyak. Hahanapin ko ang hayop na yun. Rinig kong sabi ni Luke. Siguraduhin mo lang dahil tanda ko ang plate number ng gagang yun. Sagot ni Erika. So, babae. Alam mo kung sino. Atat na tanong ni Luke, kaya napatingin din ako sa kanya pati na din si Martin. Oo, dahil kita ko sa salamin ang upuan ng sasakyan niya at kulay pink. Girl na girl ang loka at nakabelo siya. May doll ba na small na nakasabit sa mirror? Singit ni Martin at napatingin naman sa itaas si Erika at nakailang kurap pa dahil sa pag-iisip. Meron? Ha? Di ako sure pero pink din. Hindi na natapos ang sasabihin ni Erika dahil biglang tumayo at sinunod na ni Liam. Martin, saan ka pupunta? Tanong ko at napatigil naman siya sa paglalakad. I'll be back, wife. Sabi niyang nakatalikod pa din at naglakad na ulit hanggang sa hindi ko na siya matanaw. Problema nun. At hindi pinapatapos sasabihin ko. Sabi ni Erika pero walang sumagot sa kanya. Hours had passed and suddenly the door opened kaya sabay kaming napatayo na tatlo. Kamusta, Doc? Si Luke ang unang nagsalita. Who is the mother of Abigail? The doctor asked and I raised my hand. Me, kamusta ang dalawang bata? I asked while my hand start trembling at agad na hinawakan ni Erika iyon kaya napatingin ako sa kanya. It's okay. She murmured. Napatingin ako sa doktor nang magsalita siya. Your daughter is okay now, kailangan niya lang ng pahinga. At para mapabilis ang paghilom ng sugat na nasa ulo niya. Same with Leo pero medyo mas malala ang sa kanya kaya dapat siyang obserbahan. The doctor said at nabunutan ako ng tinik. Nagpaalam na ang doktor sa amin, nagkatinginan kaming tatlo at sabay rin na Pumasok na tayo baka pwede na. Sabi ni Luke. Hindi pa pwede, sagot ko sa kanya at sumimangot naman siya. Bigla kong naalala si Martin, saan kaya nagpunta iyon. Napabuntong hininga ako dahil sa nangyari ngayong araw kung alam ko lang sana na ganito ang mangyayari hindi na sana kami tumuloy. May kanina pang bumabagabag sa utak ko. Naghihinala akong baka si Kade dahil siya lang din naman ang naalala kong may galit sa akin. Parang gusto ko siyang patayin kapag naiisip na siya nga ang gumawa. Hindi ko siya mapapatawad kung sakaling siya nga ang bumangga sa amin. Pero paano kung accident lang? Ano? Ang alin? Napakurap-kurap ako dahil sa sinabi ko. Tinignan ko ang dalawa at pareho ang mga tingin ay nasakin. Yung mukha ni Erika ay nakakunot ang noo at sumisingkit ang mata. Si Luke naman ay parang gago, nakataas ang dalawang kilay at ang mga mata ay kulang na lang lumuwa na. Wala. Yun na lang ang nasabi ko dahil hindi pa ako sigurado sa naiisip. Tanamras de los Santos. Napatayo ako bigla dahil may lumapit manner sa amin. Yes. Sabi ko.
Ililipat lang po namin ang pasyente at ilang minuto lang ay pwede na po kayong pumasok. Maghintay lang po kayo ng signal.